Kilala niyo ba si Angelo Kawame? Yung 6'11" center na unang dumating sa Pilipinas noong 2016 para sa Ateneo Blue Eagles at ngayon ay legal ng Pilipino. Pero hindi lang siya basta import turned kababayan dahil ang kwento niya ay sadyang Pilipino kahit saang anggulo pa tingnan. Eto at silipin natin ang nakaka-inspire na kwento ni Kwame mula Ivory Coast papuntang Pilipinas. Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Si Kakao Ange Frank Williams Kwame, o mas kilala dito sa bansa bilang Angelo Kwame, ay ipinanganak noong December 15, 1997. Isa siyang Ivorian-born citizen na ipinanganak sa Abidjan, Ivory Coast sa parehong Ivorian na mga magulang. Noong bata siya ay football talaga ang naging unang interest niya kasama ang kanyang kapatid na madalas nilang nilalaro, pero nagbago ang lahat nang humiling sila sa kanyang tatay ng isang football kit pero basketball jerseys ang ibinigay sa kanila. Nang mamatay ang tatay niya noong 2012, dito na napagtanto ni Angelo na nais niyang ipagpatuloy ang larong basketball na unang pinakilala sa kanya ng kanyang tatay dahil sa pinakaunang jersey na natanggap niya mula sa kanyang ama. High school na nang simulang gawing libangan ni Angelo ang basketball kabilang ang paglalaro ng 3x3 kasama ang kanyang mga kaibigan na nooy parang libangan lang talaga nila. Sa isang rekomendasyon ng isang kaibigan, kinausap daw siya nito para subukang makipagsapalaran sa Pilipinas bilang isang student athlete under sa isang scholarship program. Dito na unti-unting nabuksan ang isipan ni Angelo sa larong basketball. Pero may isang problema, hindi siya marunong mag-English. Bihasa lang si Angelo sa salitang French pero ang English ay hindi niya kabisado. Pagdating niya rito, sa Pinas, iniwan niya ang ina at mga kapatid sa Ivory Coast. Sumugal siya sa bagong bansa, bagong kultura at bagong sport environment. Una siyang nag-enroll sa Multiple Intelligence International School sa QC para magkaroon ng background sa salitang Ingles para madali siyang makahalubilo sa mga Pinoy at para mas madali siyang makapasok sa kolehiyo kung saan Ateneo nga ang school na nais niyang pasukan. Kwento pa nga ni Mike Nieto na naging close ni Angelo, he didn't know how to speak Tagalog and even English at first. So, we stayed with Ange all the time. Isang napakalaking bagay para kay Kwame para makasabay sa mga Filipino players. Dito na nagsimula ang journey niya bilang isang ganap na Atenista at isang estudyante sa Ateneo. Lumipas ang ilang taon kahit na top player na siya sa college at nakakuha ng iba't ibang awards dahil sa husay niya sa basketball. Hindi niya nakalimutan yung mga taong nasa unahan niya, yung mga tumulong sa pag-akyat niya. Sakto naman na under Coach Tab Baldwin ay nakitaan niya ng talento si Kwame para maging naturalized player ng bansa. Agad-agad namang sumang-ayon ang buong bansa para sa pagna-naturalize daw kay Kwame dahil alam ng marami na malaki ang maitutulong niya sa national team. Fast forward 2021, inaprubahan ng Kongreso ang naturalization ni Kwame. At finally, pwede na siyang maglaro as naturalized player pero hindi lang bilang import dahil natupad na rin ang kanyang pangarap na maging isang Pilipino, hindi sa kulay at dugo kundi sa puso. Sabi nga niya sa isang interview, "Filipino ako pre." At ngayong nalalapit na ang 10 taon niya bilang isang Filipino citizen, marami ang nag-aabang kung bibigyan nga ba siya ng pagkakataon ng FIBA na maglaro as local sa ating national team. Dagdag pa na baka si Kwame ang maging naturalized ng Gilas sa darating na qualifiers dahil nga sa problemang kinakaharap ni Justin Brownlee ngayon. Para kay Kwame, ngayong 2025, hindi niya kailangang mamili kung saan niya gusto maglaro at mag-represent ng bansa dahil Pilipinas pa rin ang pipiliin niya kesa sa kanyang bansang Ivory Coast dahil dito niya naramdaman ang halaga niya bilang isang Filipino citizen kahit nasa Ivory Coast siya lumaki. Patunay lang na kahit na iba ang kulay at wala siyang dugong Pilipino, nasa puso naman niya ang pagiging isang Pinoy.